Nanintikan na. May pagkatuso pala ang aswang na manananggal na ito. Kailangan kong umisip ng paraan bago pa niya makagat ang aking apo. Ay, ano bang gagawin ko? Tanong sa sarili ni Mang Ikong habang nakatitig sa apong tangay-tangay ng manananggal. Pagkatapos ay tinalikuran na niya upang maghanda sa pagsagip sa kanyang apo. Habang si Timo ay nagpupumiglas na makawala sa aswang na manananggal. Lolo, pangako, mas dudoblehin ko na ang pagsisipag sa pagpapakain ng mga alaga mong manok. Iligtas lamang ninyo ako sa mabaho at pangit na aswang na ito. Pagmamakaawang sambit ni Timo. Narinig naman lahat ni Mang Ikong ang pagmamakaawa ng kanyang apo. Lokong batang ito. Naisip pa niyang sambitin ng mga katagang iyon kahit nasa kalagitnaan na siya ng buhay at kamatayan. Ay, napakapasaway talaga ng batang ito. Sa isip-isip ng matanda. Sa tuwa ng aswang na manananggal sa hindi pagsunod ng matanda sa kanila, ay sinadya pa nito ibaba ang kanyang lipad na animoy nagpapahabol. Mahina talaga ang mga tao kapag kamatayan na ang pinag-uusapan. Tignan mo ang iyong lolo bata. Kita mo, umaatras nang hindi man lang tayo sinundan. Mukhang iaalay ka na niya sa akin kapalit ng kaligtasan ng sarili mong lolo. Panunog yung sambit ng aswang na manananggal sa batang si Timo. Lolo, pakiusap. Huwag mo akong iwanan. Ayoko pang mamatay. Ang bata-bata ko pa, lolo. Bumalik ka. Panaghoy ni Timo nang mapansing walang lolong nakasunod sa kanya. Dahil sa hindi kataasang lipad ng aswang na manananggal, kaya't madaling pinatamaan ni Mang Ikong ng kapangyarihang mula sa mutya ng kidlat. 2 tira ang ginawa ni Mang Ikong na ininda naman ng aswang na manananggal. Bitawan mo ang apo ko, aswang na manananggal ka, kung ayaw mong pagpira-pirasuhin ko ang iyong katawan. Singhal ni Mang Ikong, ngunit imbis na bitawan ng aswang na manananggal si Timo, ay lalo pa itong nagtaas ng kanyang lipad. Kaya ang ginawa ni Mang Ikong ay tumira itong muli, ngunit sa pagkakataong ito ay ginamitan niya na ng tigalpong kidlat at ang inasinta ng albularyo ay ang nakatagong kalahating katawan ng aswang na manananggal. Domino, Stem, Mutam. Usal na dasal ni Mang Ikong. Pagkatapos may biglang lumabas sa kanang palad ni Mang Ikong. Isang maliit na bultahe ng kuryente ng kidlat, tsaka niya hinipan ito ng malakas. Halos hindi makita ng ninuman ang bilis ng kidlat sa kanyang paglalakbay patungo sa kalahating katawan nitong kampon ng kadiliman. Nang makarating ang kidlat sa kanyang pakay, ang kaninang nag-iisang kidlat ay mabilis na dumami. Palibot nilang kinikidlatan, animoy pinapaso ang bawat laman loob at bukana ng kalahating katawan ng aswang na manananggal. Ito ang tusong paraan ni Mang Ikong, nalingid sa kaalaman ng nakararaming mga masasamang elemento
ang kaya niyang magbigay ng tigalpong kidlat. Ilang segundo pa ang nakalipas ay nakaramdam ng pananakit sa katawan ang aswang na manananggal. Ah, ang kalahating katawan ko. Ah, bakit nananakit? Ano ang nangyayari? Bulong ng aswang na manananggal habang namimilipit sa sakit. Bakit mas pumangit ang iyong pagmumuka? Pangaasar ni Mang Ikong. Lumingon naman ang nilalang sa gawi ng nagtatanong na si Mang Ikong. Umangil muna nang mabalasik ang aswang na manananggal bago pinagsalitaan si Mang Ikong. Anong ginawa mo? Paano mo nalaman kung nasaan nakatago ang aking kalahating katawan? Hindi ka naman umalis dito. Nang gagalaiting tanong ng aswang na manananggal kay Mang Ikong. Ngunit, imbis na sumagot si Mang Ikong, ay nagkibit balikat lamang ito at labis na ikinagalit ng aswang. Pinitawan nito ang batang si Timo. Nakita iyon ni Mang Ikong kaya nagmamadali itong sinalo ang kanyang apo. Ngayon, batid mo ang kaya kong gawin, aswang na manananggal. Hindi mo kami basta-basta mapapatay ng aking apo hanggat nabubuhay ako. Wika ni Mang Ikong pagkatapos hinila si Timo papalapit sa kanya. Ito ang tandaan mo. Wala ni isa man sa inyo, mga salot ng dilim, ang maaaring makapanakit at makapaslang sa akin na po. Pahabol na banta ng albularyo. Nabuhayan ng loob ang batang si Timo buhat sa narinig sa kanyang lolo. Tandil mo tanda, sa palagay mo ay ganon-ganon lang din ako matatalo. Hanggat may dilim, mas malakas ako sa'yo. Pangiinsulto ng aswang na manananggal. Doon naman kumilos muli si Mang Ikong. Umusal ng dasal at bigla siyang umangat sa ere ng pagkataas-taas. Nilabas niya ang punyal ng kidlat at bumulusok paibaba sa likurang bahagi ng katawan ng manananggal. Hetong sa'yo! Ha! Daing ng masaktan ang aswang na manananggal. Saan ka nang galing? Bakit hindi kita nakitang nawala para sumugod sa akin? Alisin mo! Alisin mo ang sinakasak mo sa akin, tanda! Wika ng aswang na manananggal na nawalan na ng pag-asang lumaban. Ipinatikim pang muli ni Mang Ikong ang sunod-sunod na tira ng kanyang mutya ng kidlat. Nagkanda butas-butas ang pakpak ng aswang ng manananggal, dahilan upang bumulusok ito sa magaspang at matigas na lupa. At humihiyaw itong iniinda ang sakit buhat sa pagkakasaksak ng punyal at mga pagtirang bumutas sa kanyang mga pakpak. Wala nang pagpipilian ang aswang na manananggal kundi isamo ang diablong pinagkukuhanan nito ng kanyang lakas at kapangyarihan. Satum, Otnom, Perde, Lili. Usal niyang pagsamo. Binalot ng makapal at maitim na usok ang nilalang sa dilim.
Doon ay naghilom ang kanyang mga sugat. Nanumbalik din ang kanyang lakas, dumoble kaysa kanina. Lingid naman sa kaalaman ng aswang na manananggal ay napaghandaan ito ni Mang Ikong dahil minsan na siyang nakaharap ng ganyang klaseng nilalang at alam niyang Diablo ang sinasamba ng mga ito. Mabilis na sinugod ni Mang Ikong ang kalilipad lamang na aswang. Pinaulanan niya ito ng kidlat. Lumaban naman ang manananggal. Mabilis niyang dinagit si Mang Ikong. Sakal niya ang liig habang inililipad ang albularyo. Nagkukuwag si Mang Ikong dahil nahihirapan siyang makahinga. Kaya pinilit niyang gumawa ng tigalpong kidlat at pinuntirya ang butas nitong tiyan. Nilakihan niya sa pagkakataong ito dahil batid niyang may panibago itong lakas na bigay ng kanilang Diablo. Doon ay nasaktan ang aswang na manananggal. Kaya't binitawan niya si Mang Ikong bilang ganti. Nagpagulong-gulong naman ang albularyo sa lupa nang ito ay lumagapak. Mabilis na tumakbo sa kinaroroonan ni Mang Ikong ang batang si Timo. Mahigpit na niyakap ang kanyang lolo. Awang-awa siya sa sinapit ng matanda nang dahil sa kagustuhang iligtas siya. Lolo! Lolo, gising! Huwag mo akong iiwanan! Huwag kang mamamatay, Lolo! Panaghoy ng bata. Apo, buhay pa si Lolo. Malakas pa ako, hindi ba? Wika ng albularyo. Bumitaw sa pagkakayakap si Timo sa kanyang lolo at nagpunas ng kanyang naghalong sipon at luha sa kanyang pisngi nang makitang buhay ang kanyang lolo. Ang sarap naman ninyong pagmasdan. Nakalimutan nyo na atang buhay pa ako. Ngayon, tanda, nalasap mo rin ang bangis ng lakas ko. Bago ka pa makatayo, ay uutasin ko na ang iyong dibdib at isusunod ko ang batang iyan. Malakas na banta ng aswang na manananggal. Isom! Masom! Mitod! Asmo! Usal ni Mang Ikong. Umangat sa ere na parang papel ang katawan ng albularyo at nagkaroon ito ng nakakasilaw na liwanag sa buo niyang katawan. Parang kidlat sa bilis nang sugurin ang aswang na manananggal. Kasabay ng paggawa ni Mang Ikong ng malaispadang kidlat tulad ng kay Arkanghel Gabriel. Winasiwas ni Mang Ikong ang hawak niyang espada pero nagagawang ilagan ng aswang na manananggal ang kanyang paglusob. Ginamit ng aswang na manananggal ang kanyang mga pakpak. Iwinasiwas nito sa hangin at nakapagbigay ito ng kakaibang malabagyong hangin na hindi kayang makalapit ng albularyo sa nilalang at tuluyang ikinaatras pang lalo ni Mang Ikong. Aminin mo, tanda, hindi mo ako kaya dahil mahina ka. Walang binatbat sa akin ang iyong kapangyarihan. Wika ng aswang na manananggal at unti-unting papalapit sa maglolo. Sa ngayon, magbigay ka na ng huli mong mensahe sa iyong apo.
dahil hindi na kita bubuhayin sa pagkakataong ito. Maya-maya lamang ay tutukutin ko na ang iyong puso. Maangas na wika ng aswang na manananggal. Pinilyuhan ng aswang na manananggal si Mang Ikong nang ito ay makalapit. Muli niyang binitbit at inihagis kung saan. Ilang di pa rin ang layo ni Mang Ikong. Nagpagulong-gulong siya sa kabiglaang ginawa ng aswang na manananggal. Nakatayo lang noon na nanunood si Timo sa laban ng aswang na manananggal at kanyang lolo. Abot-abot ang kanyang panalangin na sana na si Mang Ikong ang manalo sa sagupaang nangyayari. Papalapit muli ang aswang na manananggal kay Mang Ikong. Ngayon niya sisimulan ang pagdukot sa puso ng albularyo. Ang kanang braso ko. Paanong naputol mo ito? May sa demonyo ka ba? Tanda ka? Sino ka bang talaga? Mautal-utal na tanong ng aswang na manananggal. Hindi napansin ng aswang na manananggal na umusan muli ng panalangin si Mang Ikong. Kaya nung tinangka niyang butasin ang dibdib ng albularyo para kunin sana ang puso nito, doon nagkaroon ng karagdagang lakas mula sa mutya ng kidlat upang makagawa ng mabilisang espada na tuluyang pumutol sa braso ng aswang. Doon napatunayan ni Mang Ikong na hindi siya pinapabayaan ng kanyang Panginoon, kasabay ng tangan-tangan niyang mutya. Nakakatuwa ka, aswang na manananggal. Hindi mo ba alam na kinikiliti lang ako sa ginagawa mong pag-atake sa akin? Ganyan ang kapangyarihang hatid sa akin ng mutya ng kidlat na minamalit mo kanina. Mayabang ka! Angil ng aswang na manananggal. Mayabang? Nakita mo naman, kahit anong gawin mong pag-atake sa akin, ay hindi ako nasusugatan o masasaktan. Bagkus, ay bumabangon pa ako ng paulit-ulit. Sumugod muli ang aswang na manananggal, nagbabaka sakaling mapatay ang albularyo. Dahil ang aking mutya ng kidlat ay hindi basta-basta mutya lang. Marami itong nagagawa at magpoprotekta sa akin. Paliwanag ni Mang Ikong habang iniiwasan ang pag-atake sa kanya ng manananggal. Pikod na pikod ng aswang na manananggal sa kayabangang ipinagsasabi ng albularyo sa kanya. Hay, ngayon ko napagtanto na napakahina mo palang nilalang ng kadiliman. Hindi na ako maaawa sa iyo. Ipapakita ko sa iyo ang sekreto kong tinatanong mo kanina kung bakit ko nalaman kung nasaan ang iyong kalahating katawan. Nagmuestra si Mang Ikong sa kanyang palad. Doon nasaksihan ng aswang na manananggal ang maliit na boltahe ng kuryente ng kidlat. Matatakot na sana siya nang biglang hipan ni Mang Ikong ang kidlat na nasa kanyang palad. Hangal ka! Bakit hindi mo ako pinatamaan? Sambit na reklamo ng aswang na manananggal. Simple lang. Dahil para sa'yo, ang pera kong iyon, kundi para sa natitira mong nagtatagong kalahating katawan. Tugon ni Mang Ikong. Naramdaman muli ng aswang na manananggal ang pananakit ng kanyang ibabang bahagi. Sa pagkakataong ito, hindi na basta sakit,
kundi sakit na unti-unting pagkalusaw ng kanyang pang-ibabang bahagi. Palipad-lipad, nahiyaw ng aswang na manananggal sa ere. Hahayaan na sana kitang mabuhay kanina, ngunit naging mapangahas ka sa inasan mong tangkahin ang buhay ng aking apo. At iyon ang hinding-hindi ko mapapalampas. Kiliit-liit na bata ay papaslangin mo. Kaya't sa pagkakataong ito, ay mas iniisip kong mas nakakabuti kung tinatapos ang isang katulad mong salot sa bayan na ito. At bilang ganti ko na rin sa mga naging biktima mong walang kalaban-laban. Mahabang paliwanag ni Mang Ikong. Umusal muli si Mang Ikong sa libel na mas mataas ang antas. Nano, Ortebar, patiwe! Aniya, tanggapin mo ang isa pang kayang gawin ng kapangyarihang taglay ng mutya ng kidlat. Malakas na sigaw ni Mang Ikong. Ilang sandali, itinutok ni Mang Ikong ang kanyang hintuturo paharap sa aswang na manananggal. Idinikit ang kanyang bibig sa kanyang kamay at umusal ulit ng isa pang dasal. Alum, mazim, mutya ko ng kidlat, tingin mo ang aking panalangin. Ipakita at iparamdam mo sa kanyang huling hininga ang bangis ng hiwaga ng iyong kapangyarihan at ng kanyang masaksihan bago niya lisanin ang sangkalupaan. Pagyayabang wika ni Mang Ikong. Ngayon na, mutya ng kidlat! Pahabol pa nito. Huling katagang nasambit ng aswang na manananggal at tinamaan ito ng ilang daang libong bultahe ng kidlat buhat sa isang daliri ni Mang Ikong. Unti-unting nagkikiwal ang katawan ng aswang na manananggal habang pilit na nilalabanan ang lakas ng enerhiya ang siya namang pagkasunog ng nilalang. Nalulusaw siya habang umaapoy. Nagpaikot-ikot pa ito sa ere. Maririnig pa ang bawat paglagutok ng kanyang mga buto sa katawan at mga pakpak. Kasunod na maririnig ang pagkasunog ng makunat nitong balat. May ilan din mga laman loob ang unang nagkanda hulog-hulog sa lupa. Kumalas-kalas ang natupok niyang katawan nang tuluyan ng bumagsak ang aswang na manananggal sa lupa. Tinakbuhan naman agad ni Timo ang kanyang lolo. Lolo, ang lakas niyo po pala. Simula ngayon, kayo na ang idol ko, lolo. Nais ko rin magkaroon ng mutya ng kidlat katulad nyo, lolo, upang maging katuwang ninyo ako sa pakikipaglaban sa mga masasamang elemento na nanggugulo sa bayang ito, lolo. Buong desisyong sinabi ng batang si Timo.